Kailangan pong sumailalim sa operasyon ng isang street sweeper matapos siyang makaladkad ng truck sa Valenzuela City. Sumabit ang truck sa isang kable na siyang humila sa biktimang senior citizen. Saksi, si Darlene Kai. Abalang maglinis ang street sweeper na si Cora sa Valenzuela noong Martes nang dumaan ng isang delivery truck at bigla siyang nakaladkad. Sa bilis ng pangyayari, humampas si Cora sa katabing poste at nakaladkad hanggang mapahiga na lang siya sa kalsada. Hindi malinaw sa video pero sumabit pala ang truck sa kable na siyang humila kay Cora na isa pa namang senior citizen. Agad isinugod sa ospital si Cora. Kinailangan siyang operahan sa balikat at naghihintay rin ng operasyon sa paa. Agad namang naglunsad ng investigasyon ng LGU. We're waiting for the full investigation kung paano po napulupot sa katawan po ng victim yung wire na ho yun at paano rin po na hook up sa bumper ng JNT without human intervention. Ang sabi ng driver, dumaan lang ho siya tapos parang nasabit at nahila. Ang malinaw daw sa ngayon, For me, it's negligence din ho ang pag-iwan ng mga wires na nakakalat lang ba, nakasabit o nakakalat po. No? Bawal ho yan sa Valenzuela actually po. So, this is also the reason why, Darlene, in Valenzuela, we have an ordinance actually charging maintenance cost per pole, no, sa mga utilities companies natin because we want them to be responsible. kanina ipinatawag na ng LGU ang mga kinatawan ng JNT at Meralco. Sinisikap naming makuha ang kanilang pahayag pero ayon kay Gatchalian, aakuin umano ng delivery company ang anumang responsibilidad sa insidente. Bukas daw nakatakda na sila magbigay ng paunang 200,000 piso sa pamilya ni Cora para sa kanyang medical expenses. JNT Express, of course, is saying na this is an accident talaga, no? Kasi yung the driver that was driving the truck is an experienced driver in that area, no, in Marolas. Kabisado niya naman po yung kalye na yun and hindi niya rin alam paano po yung alambre nag-hook sa likod ng bumper ng truck. Ang Meralco po ay kanina in-investigate ko rin ho. What we found out is, number one, the pole is owned by Meralco. But the cable, which they even brought a sample, talagang Darlene, medyo makapal yung cable, talagang matigas, solid yung cable nito. Their statement kanina during the meeting is they don't own the cable. Iniimbestigahan pa kung aling utility company ang may-ari ng sumabit na kawad. Bukod sa tulong medikal at pinansyal, nangako rin ng LGU ng legal assistance kay Cora. Patuloy raw mag-iikot sa syudad ang mga tauhan ng Valenzuela LGU para siguruhin na wala nang nakalaylay na kable para hindi na maulit itong insidente. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Ikinalulungkot raw ng Meralco ang nangyari sa senior citizen na nakaladkad ng truck dahil sa sumabit na kable sa Valenzuela City. Git ng Meralco, hindi kable ng kuryente ang nagdulot ng aksidente pero patuloy ang pagkikipag-ugnay nila sa Valenzuela LGU. Tumutulong din daw sila para matukoy ang nagmamayari ng kableng nahatak ng truck.